sa ngayon po, wala pang final DepEd order para po sa nationwide implementation po nito kung sakali mang matutuloy, dahil marami po tayong naririnig na mga pagtutol sa implementasyon po nito. Malamang dadaan po ito sa pilot testing o phase-by-phase implementation bago po maging nationwide kung sakali pong itutuloy po ito. Dahil kailangan po nitong baguhin ang school calendar, yung curriculum pacing po natin at yung workload distribution. So, ang mahalaga po para po sa aming mga teachers, particular sa mga teachers organization po natin, anumang pagbabago ay dapat may malinaw na guidelines, nagkaroon po ng sapat na consultation at meron pong protection sa workload ng mga guro alinsunod po sa Magna Carta for Public School Teachers. So ito po ay ating pong tinitingnan. Baka ito ay maging dagdag na pabigat o trabaho lamang sa ating mga guro at hindi po ma-address yung talagang intention po nito na mapagaan ang workload ng mga teachers at mapatuto ng higit yung ating mga mag-aaral. Well, ito ay maaaring nagmula doon po sa findings ng EDCOM 2, yung ating Second Congressional Commission on Education, na nagkaroon po tayo ng tinatawag nating learning crisis o yung mababang performance ng ating mga estudyante, particular sa reading, sa math at sa science. Napansin din po yung pagkakaroon ng teacher overload. Meron pa rin po na mga administrative tasks na nakakaapekto sa actual na teaching time. Of course, yung tinatawag po nating congested curriculum. Yung po bang masyadong marami, siksik, yung mga learning competencies na kailangan tapusin sa loob ng school year. Kaya po nagkakaroon ng inefficient use of instructional time. So maraming interruptions sa pag-aaral ng mga bata dahil po sa tinatawag nating non-academic activities. Well, sa aming pong pag-aaral, tinitingnan po natin kung ito ay makabubuti ba o ito ay panibagong experiment. At bilang organisasyon, hindi po kami kagyat na tumututol sa anumang reforma, lalo na kung makakapagpabuti sa kalagayan ng ating mga guro at ng ating mga mag-aaral. Ngunit nais lang po namin maging malinaw sa aming prinsipyo na any structural change without workload reform will only rearrange the pressure. Hindi po natin talagang inaalis yung talagang problema. Kasi kung pareho pa rin ang dami ng mga competencies, kung pareho pa rin po ang dami ng mga report na ihahanda ng ating mga guro, pareho pa rin ang dami ng mga contest, yung mga celebrations, at yung mga official activities. Ewan ko kung nakita niyo po yung listahan, napakarami po ng official activities sa kalendaryo po ng DepEd. Ito pong trimester na ito ay maaaring maging panibagong adjustment na posibleng makapagdagdag ng kalituhan sa halip na maging solusyon. So ang tanong, calendar reform ba ang problema? O baka naman yung system overload? Baka hindi po natin na-address talaga yung problema sa mga ganitong mga pamamaraan natin. Tingnan po natin ano ba talaga ang ugat ng problema. Yung pong tingnan din po natin yung teacher protection. Baka laging nag-a-adjust tayo pero nakakadagdag naman sa hirap, sa pagod ng ating mga guro. Alam niyo, pag nahihirapan at napapagod, maraming iniisip, maraming iniintindi, baka sa halip na maging effective ay hindi po maging efficient ang pagtuturo ng ating mga guro. Yun ding mental health at workload audit, magkaroon ng nationwide workload study ng mga guro bago magpalit ng academic calendar. So ito po ay ating pong nire-rekomenda. Hindi po tayo laban sa reforma. Ang hinihingi lamang po natin ay maging consultative po ito
at magkaroon po tayo ng tinatawag na teacher-centered and student-centered reforms. At kung trimester man ang magiging direksyon, dapat itong samahan ng totoong reduction o pagbabawas ng workload, additional support personnel, magkaroon po ng malinaw na transition plan, at meron pong of course back up doon po sa ating budget. Kung hindi po, baka hindi po ito maging solusyon sa learning crisis, kundi panibagong experiment lamang na madadagan sa balikat ng ating mga guro. Yes po, sa ating kagawaran ng edukasyon, of course, lagi po namin sinasabi na handa po kami makapagtulungan at welcome po ang anumang mga pagbabago, lalong-lalo na para sa ikabubuti ng ating edukasyon, ng ating mga guro at ng ating mga mag-aaral. Pero bukas din po ang aming paanyaya para po sa mga consultation na dapat na isagawa. Hindi po natin nakita na nagkaroon po ng maayos na konsultasyon dito po sa naisipatupad ng Department of Education. So, at gusto po natin na totoong makita natin ang mga problema talaga na nai-encounter natin sa Department of Education bago tayo gumawa ng mga pamamaraan o mga pagbabago. At dyan naman ay lagi po tayong handa na makipagtulungan.